Magandang hapon mga kaibigan at sa pagkakataong ito may tampok po akong video sa inyo. Ito po ay may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko kung saan tatalakayin po natin ang mga claim ng ibang mga sekta kung saan sabi nila is sila daw ay mga Sabbath keeper. Pero sa episode na ito tatalakayin po natin kung bakit ang mga Seventh-day Adventist, yung mga Christian na papaka-Sabbath keeper ay mga peking Sabbath keeper. At bakit sila naging peking Sabbath keeper? Yan ang ating tampok na video sa hapon na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notify kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Yawan na po natin patagalin, simulan na po natin. Then, ito na topic, apat na punto na ang Seventh Adventist Church is isang pirated o fake na Sabbath keeper. Actually, ito po ang dinibatehan namin ni Brad Guerrilla Pacanya dito sa Samis. Ikalawa namin debate dito. Unang debate namin, pinatunayan niya na ang Roman Catholic Church founded by Satan. Pangalawa, ako naman nagsabi niya, patunayan ko na yung Seventh Adventist Church ay isang picky o pirated na Sabbath keeper. Mayroon akong apat na punto. Bakit picking Sabbath keeper ang SD? Yun ang aking topic ko ngayon, Brother John. Okay, go ahead, banda. Talagang peke talaga yung Sabbath keeping nila kasi iba yung kanilang pag-Sabbath keeping sa tunay ng mga Israelita. Sige, banda, go ahead. Okay, mag-share na lang ako sa aking topic ko, Brother John, ha? Sandali lang. I-share mo na i-share mo na. Para actually iba ang aking ginamit na dahil lang nasaan na ba yung dito na ito na ang share, iba ang ginamit kong Yung isang mo, brother, is naka-off yung camera ha, baka yung ma-on. nakita na, Brother John do? Okay, kita na, go ahead. Okay, kay mo nang ibalik sa so ito po ang aking topic. Actually, nagkuha ko sa aking audio dito sa cellphone. Dahil hanggang ngayon, ang aking microphone sa desktop ko ay pinuntahan na nito sa aking kasama ng technician. Wala siyang nagawa. Naglilito siya anong nangyari. Pero sige na lang. So ito po, pero siguro mapuntahan dito sa aking pamangkin na isang IT, may background siya dito, so baka ma-resolve itong na problema. So ito po ang ating topic ko ngayon. Kung may piki, may original. Kung may genuine, kung may pirated, may genuine, di ba? So apat na punto ang ating patutunayan na ang Seventh-day Adventist Church ay piki o pirated na Sabbath keeper. Dahil yung mga kapatid natin, pwede yung mga nakinig ngayong mga Trimedia, lahat ng mga SD, kung pwede kayo papasok ngayon, kung mag-react kayo, o mag-enter kayo sa ating topic ko ngayon, para ating discussion, masagot natin kung may gusto kayong linawin sa ating topic ko ngayon. Mas maganda. So, ito po. Kung may piki, ay may original. Sino po bang original o genuine na Sabbath keeper? SD ba? Ating tingnan. Unang punto. Kung basahin natin ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 1, 2, 8, dahil yung mga kapatid natin na mga Seventh-day Adventist, pag sila ang maggamit ng mga turang talata, ito para hindi nang labasahin ang versikulo 1 hanggang 2, diretso sila sa 8. Bakit hindi labasahin? Dahil mabubuking sila. Ano pa ba ang may background tayo panahon po sa mga Israelita na sila po inalipin sa Ehipto. Ito po ang mabasa natin sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 2, 1, 2, 8. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto.
mula sa bahay ng pagkaalipin. Sa 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Lalong-lalo na yung mga kapatid nating mga tri-media, mag-house to house, at sa magdala ng Latin Vulgate Bible, sabi nila, Biblia ito ng Biblia itong Katoliko, kaming Senior Manuel Yap, mayroon man kayong Biblia, wala naman kayong sariling Biblia, namamili lamang kayo. Di ba? Sabi ng sarili ng Biblia na banalin mo ang Sabado, santuson mo ang Sabado. Anong ang mabasa? Ang banalin ang Sabado o ang Linggo. Ayun ang mga pang-linggoy na sa mga inosenteng biktima nila, inosenteng Katoliko. Kung basahin natin na Deuteronomy 5:15, malinaw. Sabi nito, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay nilabas sa Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarang kamay at unat na bisig. Kaya't inuutos sa iyo ang Panginoong mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ipangilin, ibig sabihin, parang Independence Day nila. Ang tanong, sino po ba ang nalipin sa Ehipto? Taga-Amerika ba? O mga Israelita, taga-Israel? Ating pasagutin, sariling aklat ng SDA. Alpha Omega Volume 8, page 356. Ano po bang mabasa dito sa sariling aklat? The explanation for Sabbath observance also includes a mention of the liberation of Israelites from Egypt. Ano pa ba? Sino ang alipin sa ito? Taga-Amerika ba? Ellen Gulowit ba? John Smith ba? O James White? Hindi. Ang taga-Egypt, ang nalipin sa ito ay mga Israelites, mga Hudyo, hindi Amerikano. So, diba? So, sariling aklat ang nagpapatunay. So, unang punto yon, ang nailipin sa ito, hindi pala taga-Amerika, taga-Israel. Ngayon, dito tayo sa, sino po ba ang founder ng Judaism? Ano po bang reliyon ng mga Hudyo o Judaism? Of course, Judaism kanal reliyon. Na yung, yung unang pasok ko sa programa ni Tres Bacalares, sabi ko sa kanya, si Abraham ba ay isang Hudyo? Hindi Hudyo dahil na pinak sa Mesopotamia. Pero ang problema lang ito, yun, kaya hindi na live dahil nagtapos na siya sa ganung programa. Sabi niya, wala pang Hudyo sa panahon ngayon. Ang ibang mga SD, panahon pa sa creation, may Hudyo na. Si Adan, si Eva, butangi. Pero si Bacalares, si Abraham ay hindi yun Hudyo. Pero sabi ko sa kanya, Pastor Pres, sino po ba ang nagtatag ng Judaism religion? Wala namang mabasa sa Biblia kung sino ang nagtatag. Kung mayroon akong sariling aklat, itong Time Almanac o World Almanac, nagpapatunay kahit pa Islam founded by Muhammad. Mga Judaism, mga before Christ na mga the largest denomination ba? Mayroon tayong sariling aklat. At ito ang sa Judaism is founded by Abraham, Father Abraham. Sabi niya, pag wala sa Biblia, hindi natin malalaan. So, ibig ba sabihin, para sa mga SD, anon ang founder ng Judaism religion? Wala namang babasa sa Biblia. Pero kung nating tingnan, kahit pa sa i-google na to, natin, sa Learn Religions, www.learnreligions.com, malinaw ito. Abraham was the first Jew, the founder of Judaism, the physical and spiritual ancestor of the Jewish people, and one of the three patriarchs of Judaism. Sino ang founder ng Judaism? Si Abraham. Sino ang nalipin sa ito? Ang Israelites. Ano po ba ang religion nila? Judaism. Ano po ba ang araw pahinga nila?
Sabado o Sabat, yung ikapitong araw. So, ito lang nga punto, lilitaw na ang SDA ay piki parite na Sabbath keeper. Dahil hindi sila nagpen. Pangalawang punto, dito tayo kalawang punto. Kailan po ba nagsimula ang SDA? Sarili naklat ang ating gamitin. Last day events. Sa page 55. Ano po bang mamasa? Sarili naklat ha? The Seventh-day Adventist Church was organized in 1863 with 3,500 members. Mahiya naman kayo magsabi kayo ang tunay na Sabbath keeper. Mahiya naman kayo ang tunay na simbahan na tatang ng ating Panginoon. Ha? Gatsit sila magpapatuloy na sila ang tunay na simbahan. Kahit pa Bible alone. Kung may maghamon sa akin ito, na patunay na lang ang isda ay tunay na sinatatay ni Jesus, Bible alone. Saan kayo mangangalap ng kapitulo, versikulo? Di ba? So, 1863, kailan nagsimula? 1863 sa Amerika. Ilan ang membro? May 3,500 members lang. Ellen White urged a division of the field. So, kasi Ellen ang nag-organize, sino po ba ang founder? Ito, sarili nila aklat naman. Seventh-day Adventist believe. Sa page 255. Malinaw na ito. The gifts of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Bakit one of the founders? Dahil apat sila. Pero kung tingnan natin, may 8 yun, pero hindi na binanggit. Yung 4 lang. One of the founders. Kumpara ni Bacalares, ang founders ay nakasumplong. Pero kung tingnan natin sa naturang aklat, naman dito man sa ating mga kamay, pero hindi natin lagay sa ating slideshow. Naturang aklat, kung basahin natin ang arasan to yung aklat na to. Nasa aking file pala, hindi wala dito sa ating So, sa verse 167 ba yun? O sa 167, nga, si Jesus is the founder, ang gigamit is the founder of his church. Kung para ni Bacalares nga, ang word na founder, para sa kanang vocabulary founder, nakasumplong, ibig ba si Jesus nakasumplong sa sarili niyang simbahan, sarili niyang sa iglesia? Butangi. Di ba? Kung basahin natin ang verse 157, separate ang tatag na simbahan ng ating Panginoon sa mga Israelites. Iba ang sa mga Judaism, iba ang sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Kahit pa sa aklat kong Time Almanac, Old Almanac, malinaw mo yun. Judaism, the religion of Jews. Christianity, the religion of Jesus Christ. Kung para sa si Jesus ay Sabbath keeper, nag-exist naman yung Judaism religion. Bakit nagtatag pa sa sarili ng simbahan? Di ba? Di ba? So, dito, sino ang founder? Sa SDA? Ellen G. White. Kung atong tanongin kahit si ChatGPT, bisag sa, kahit pa sa Google, tanungin natin, sino ang founder? At tinanong man ito natin sa Google, sino ang nagtatag ng Seventh-day Adventist Church? Ano ang lalabas? Seventh-day Adventist Church founders. Yun dahil na ang mabasa yun sa naturang aklat, one of the founders. Bakit? 4 sila. Plural, one of the founders. Ellen G. White, Joseph Smith, James White, John Andrews. So, malinaw na ang Judaism religion, sila ang tunay na Sabbath keeper, ang founder si Abraham. Ngunit sa SDA, ang founder si Ellen G. White, ang nagtatag. At sila po ay nagsimula lang sa, alang membro, 3,500 lang. Hindi naman kayo mahiya palaging magyayabang na sila ang tunay na simbahan. Nagsimula lang sa Amerika, sa Ellen G. White, nabautisman yun sa Methodist. Yung mga magulang niya is Methodist. Di ba? At
lumipat siya sa Miller Rights Movement. Si William Miller is isang sandikeeper. Pero yung Adventism, yung tatag niya, Adventist. Pero dahil hindi na-disappoint si Ellen G. White sa sa mga prophecy ni William Miller na palpak, ayun ang dahilan nagtatag na sarili niyang simbahan noong 1863. Nagsimula ng 3,500 lang kanyang membro. So, yun, ikaduhang punto yun. Dito tayo sa katlong punto na para papatunay na yung Seventh Adventist Church is picky o pirated na Sabbath keeper. Kung tingnan natin ang The Good News Bible sa Word List sa page 396, High Priest, the priest who occupied the highest office in the Jewish priestly system and was president of the Supreme Council of the Jews. Once a year, open close parenthesis, on the Day of Atonement, he would enter the most holy place in the temple and offer sacrifice for himself and for the sins of the people of Israel. Ang mga Judaism religion, ang tagapagturo nila, pare. Ang genuine o tunay na Sabbath keeper, ang tagapagturo nila ay high priest o pare. Ang tanong, sa SD may pare ba sila? Piki lagi. Yan na dahilan piki kayo. Wala namang pastor naman sa iyo, wala namang yung pare. O dito tayo sa talata sa Biblia. Ito po, Exodo, Kapitulo 19, versikulo 5 a 6. Ating basahin. Now therefore, if we will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto above all people, for all the earth and mine is mine. Dito tayo sa 6. And ye shall be unto me a kingdom of priests. May kaharian ng pari ang Israel. At basahin patuloy. And the holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Ang mga Sabbath keeper na Judaism, ang tagapagturo nila, ang teaching authority nila ay pare. Ngunit ang picking Sabbath keeper ng SD, walang pare. Ano sa kanila? Pastor, may propeta pa silang babae na piki. Bakit piki? Sarili na aklat na papatunay na si Ellen G. White ay piki na propeta eh. So, kung kayo pwede kayo, pasok kayo mga SD. Kung basahin natin ang Exodo 40:15, ito, mas lalong piki sila dito. Bakit? And thou shalt anoint them as thou didst anoint their father, that they may be ministered unto me in the first office, for their anointing shall surely be everlasting priesthood throughout their generations. Ang pari pala, na-anointing, di ba? Na-anoint, pinahiran sila ng langis. Ang tanong, sino po ba ang nag-anoint sa mga pastor ng SD? Di ba? So, ibig sabihin, mula sa lumang tipan, ang pari, ang kingdom of praise sa mga Judaism, na-undergo sa, na-anoint sila. Yung Christos anointed one, di ba? Anoint sila. Lalong-lalong na dito sa Exodus 29, ni-undergo og ordination. Malinaw. Ating basahin. And fasten cups on them. Then tie chassis on Aaron and his sons. The priesthood is theirs by a lasting ordinance. Then you shall ordain Aaron and his sons. So, pare pa lang mula sa luntipan, maliban na na-anoint siya, anointed one, at na-undergo ng ordination. Ang tanong, sino po ba ang nag-ordina ni Ellen G. White para maging propeta? Di ba? Sino po ba nag-ordina? Yan resulta.
kahit pa anong sabihin nila, maresulta na sa lasurel po, dahil ito ang katotohanan na kayo ay mga pirated piki na mga Sabbath keeper. Na-undergo ng ordination si Aaron. Oh, may ordination pala. Oh, yun ang tatlong punto natin. Oh, dahil ating ulitin na ang tunay na Sabbath keeper, yung Judaism religion, ang tagapagturo nila is pari, kingdom of priests. At na-unvented one yung kaparian nila, katulad ni Aaron at ni Levi, at may talata pa din, pero ang may matalata tayo patungkol sa tunay na pari. Dahil may topic po din tayo sa tunay na pari, dahil may mga sulpot na ngayon nga mayroong pari din. Pero ating itiris og sino ang tunay na pari. So, isa yon sa ating topic ko. O, malinaw, na-orden ha. Ika-4 na punto. Kung basahin natin sa Isaiah 56:11, oo, mga aso nga matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Matatakaw, walang kabusugan. Sino po bang mga aso nga tatakaw na walang kabusugan? At ang mga ito'y mga pastor. Pastor pala. Dahil ang tunay na pastor, pare. Ang pastor na hindi pare ay piki. Pero dalawang pastor diyan sa Biblia. Ating basahin ang susunod na talata nito. Sino ang matatakaw at walang kabusugan? Mga pastor na hindi nangangaunawa. Dahil yun sila walang unawa, yun sila magkolekta ng 10% sa kanilang mga membro. Di ba? Maliban na may nangulikta sila ng 10%, may offering pa sila. Buat tuwing Sabado, may sibot sila. At mas malaki pa ang sibot nila kaysa 10% sabihin ni goodness of God. Butangi. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kaninyang pakinabang. Saan sila nakinabang? Sa 10%. Kailangan maglimagay. Ang ating question ba? Yung sa Isaiah, sa Malakay 3:10. Ang ating question, bakit nagkolekta sila na hindi lang basahin ang talata 3 hanggang 4? Diretso sila sa 10. Bakit? Kung basahin nila ang Malakay 3, versikulo 3 at 4 at sa 4, mabubuging na sila na ang may karapatan magkolekta ng 10% at bigyan ng 10%. Mga pari, hindi pastor. Bakit nilang diretso ng 10? Para maiwasan nila yung mabasang pari sa talata 3 at sa 4 na malinaw sa naturang talata ang minensyon diha pari, hindi pastor. Pero yan, dahilan na sila ay matatakaw. Bakit? Walang kabusugan. Dahil maliban na nangulikta sila ng 10%, mayroon pang offering. Mas malaki pang offering sa makulikta nila ng offering kumpara sa 10%. Sabi ni may report si goodness of God ang ginawa natin ng video. Ito ang mga pastol na mga piki. Bakit? Jeremiah 23:10 22:1, sa aba ng mga pastor na nangapagkahamak, na nangapapahamak at nangagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Ano pa ba ang ugali ng mga piking pastor? O sa Bisaya pa, pagkalaot yung pastor nga nagpatibulaag sa akong mga karnero. Ang gawa pala, ang ugali pala sa piking pastor, nangagpapakangalat ng mga karnero. Ngunit ang tunay na pastol at Pangulong Pari, nga ang ating Panginoon sa Kristo, ay kailangan iisa lang, titipunin niya ang lahat ng mga karnero. Ayun sa, magtatapik naman tayo dyan sa susunod pag may pagkakataon. Sino ang tunay na pastor, sino ang tunay na pari. So ito,
ito ating basahin. Isa sa mga paborito nilang talata na may tanong natin, may mga tanong tinanong natin sila nito, naturang talata paborito nila. Ang sumagot si Danny Masin lang, pero ating basahin muna. Then ginawa na natin ng video ang sagot ni Dan Masin. Sabi nito, pumunta si Jesus sa Nazaret, ng bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang kaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Mag-conclude naman sila kung saan ang ulo, dahil si Kristo ang ulo, ang katawan ng kanyang iglesia, kung saan ang ulo, nandun ang katawan, yun ang kanyang iglesia. Yun yung patusada ng mga tri-imedya, di ba? Pero ang tanong, tingnan natin context. Bakit si Jesus pumasok sa araw ng Sabado, ikatong araw, sa sinagoga? Bakit hindi siya pumasok sa ibang araw? Bakit hindi siya pumasok sa araw ng Linggo? Dahil yung sinagoga, ano yun? Kumbaga, chapel yun ba? Ang sinagoga ay araw ng praise of worship yun sa mga Judaism. Hindi yon praise and worship, bahil dasalan sa mga Kristiyanos. Yan dahilan wala tayong mabasa kahit isang talata na atin tinanong si Bacalaris last Thursday na naipit. Atin naman yung entire New Testament. Mayroon bang mabasa before, during, or after? Before nga si Jesus hindi pa pinatay at muling nabuhay. Yun nakasama pa ng kanyang mga alagad. Isa lang talata nga ang mga apostol pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat o Sabado at sinamba nila si Kristo. Walang mabasa. Anong binasa ni anong sagot ni Bacalares? Nag-quote naman siya ng katekism. Huwag, pastor. Dahil ang sabi mo, ang paniluan mo ang Biblia. So ang tanong ko, verbatim, mabasa ba? Kasi sabi na, wala siya binasa niya Marcos 2:27, pero ang footnote, kahit pa sa footnote, walang mabasa, nagsamba ang mga apostol sa araw ng Sabado. Walang mabasa. So ang tanong, bakit si Jesus, pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabado? Dahil yun lang ang araw na sila ay magtipon-tipon. Yung araw sila magtipon-tipon. So, sa ibang araw, ay wala na akong tao sa sinagoga. Bakit? Ano bang sadya ni Jesus ito magpumasok sa wala namang tao? Then, ang sinagoga ay mayroong tao lang sa araw ng Sabat, ikapitong araw nila. Dahil yun ang araw ng lang pamahinga at pagsamba nila. Di ba? Yung dahilan na walang mabasa na si Kristo pumasok sa sinagoga sa araw ng Linggo. Bakit? Yung sinagoga, hindi yun sa mga Kristiyanos. Sa mga Judaismo yun. Yun ang context. Pangalawa, kahit mga apostoles, limbawa, muling nabuhay si Jesus at sinamba siya sa mga dalawang babae, si Maria Magdalena at ibang Maria, di ba? Dahas daan, sabi ni Bacalares, sa daan naman yun. At sa daan, wala namang sinagoga doon. Granting. Wala namang sinagoga, nawalan mga utos. Pero sabi ni Jesus, mga babae, puntahan niyo ang aking maalagad. Pakisabihan sila, papuntahin sila sa bundok ng Galilea. Di ba? Bakit hindi nagsabi si Kristo? Puntahan niyo ang mga alagad at sabihan ninyo sila na papuntahin sila sa sinagoga. Bakit hindi sinagoga? Bakit ang sabi ni Jesus, doon siya magpunta dito, doon siya makita sa mga alagad sa bundok ng Galilea? Dahil yung sinagoga hindi yun sa mga Kristiyanos, sa mga Judaismo yun. Halimbawa, yung moske ng mga kapatid ng Islam, araw ng paminga at pagsamba, araw ng Biyernes, Friday, ay di naman tayo pwede magpunta dito sa moske dahil hindi sa mga Islam na yun. Di naman yun sa mga Kristiyanos. Di ba? Yun dahilan na ang utos ni Kristo, papuntahin ang kanyang mga alagad doon sa bukid ng bundok ng Galilea at doon siya sinamba.
sa araw ng linggo. Ayon sa Mateo 28, 16 hanggang 17, ang 12 apostol, 11 apostol, dahil wala na si Judas Iscariote, sinamba nila si Kristo araw ng linggo. Pero never isang talata ng mga apostolis sinamba nila si Kristo sa loob ng isang araw, kahit isang araw lang, sa araw ng Sabado. You just imagine, 40 days Jesus nakisama sa mga alagad sa panahon siya ay muling nabuhay. Pero ning isang bisis na ang pumunta si Jesus sa sinagoga at doon sinamba sa mga apostol. Hindi ba kayo nagtaka dyan, mga kapatid? Yun, So, pumunta si Jesus, yun ang tanong, ang sagot ni Dan Masin. Dahil ang tanong ko, ang yung mga Sabbath keeper na sa sinagoga, na sa panahon si Kristo ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabado, mga Kristiyanos yun o mga paganismo? Pagan o Christian? Sabi ni Dan Masin, with your respect Dan Masin, mabanggit po kayo dahil yun ang sagot mo, hindi naman sila Kristiyanos at hindi naman pagano. Hindi naman pagan. Mga Judaismo yun sila. Tinamin ni Dan Masin nga mga Sabbath keeper pala, mga Hudyo, hindi yun mga Kristiyanos. Mga Judaism, ilang religion. Kailang religion. So, totoo naman dahil ang Judaism may believe na tinatawag na monotheism. Ibig sabihin, they believe the only one God, the Father. Monotheism. Yung paganism, polytheism. Nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Pero kung tutusin, ang mga Hudyo, mga Israelita, mula na sila ay nailabas sa Ehipto, di ba, nagalit mula sa bundok ng Sinai, kung saan nagpunta si Moses, pagbaba niya, dala na niya ang 10 utos na katatak sa bato. Nagalit siya dahil yung mga Israelita nagsamba sinamba na nila ang baka. Yun ang dahilan na nabasag ang 10 utos na dala niya, nagalit si Moses, dahil inahagis niya ang naturong 10 utos. Nagsamba naman sila nagdiyos-diyosan naman yung mga Israelita. So, kung tapusin na, kung basahin, so ibig sabihin, namin nilang hindi yon sa mga Kristiyanos ang sinagoga, hindi yon sa pagano, sa mga Judaismo yon. Di ba? So, ibig sabihin, sinagoga sa mga Judaismo yon, ang dahilan mga apostoles hindi magpunta doon. Bakit? Sa mga Judaismo yon, hindi yon sa mga Kristiyanos. Sa panahon ng muling nabuhay si Jesus, saan po ba tipon-tipon ng apostoles tuwing linggo? Sa kabahayan at sa templo, hindi sa sinagoga. Wala tayong mabasa ang nagtipon-tipon sa sinagoga dahil yung sinagoga, hindi yun sa Kristiyanos, sa mga Judaismo yun. Kung basahin natin 4:28 hanggang 29, malinaw nito, nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Noon, nagtanong tayo sa ibang mga SDA dito, kahit si Brother Victor Romes, kumusta na kaya? Hindi na naka-isita sa ating mga programa, lalo na sa market preaching namin dito. Sabi ko, Brother Victor Romes, yung sa loob sa sinagoga, may Kristiyanos ba yun o mga Judaism? Manhati, bro. May Kristiyanos at may Judaism. Ibig sabihin sa loob ng sa sinagoga, may Christian at may Judaism? Yeah. Kung basahin natin ang talata 28-29, nagalit ang lahat. Ang lahat man. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga. Ibig sabihin at pati yung mga Christian, nagalit. Lahat naman. Di man ilan. Di ba? Walang lusot. Pero sa in the long run, sabi niya, at pala yung mga Judaism yung lahat, Brother Tap, mga Sabbath keeper yun. Pero medyo, sa Bisaya pa, medyo nag-bikil sa laba. Muna hinong naman na resulta, kaaway na niya. So, naalala ko lang yung discussion namin ni Perfecto Lourdes, ang
debater ng mga SD dito sa amin sa Usamis. So, malinaw, kung ating basahin ng sarili ng mga aklat, Seventh-day Adventists believe, page 157, the Seventh-day Adventist Church, one of the largest, fastest growing Protestant missionary organization. Ang tanong, ang Judaism religion, may tuturing ba ang Protestant? Ay, hindi naman. Ang tanong, ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Sos, ang iglesyang tinatag nating Panginoon Sos, pwede bang tawagin Protestant? Hindi naman. Pero inaamin sarili ng aklat na ang Seventh-day Adventist pala, one of the largest, fastest growing Protestant missionary organization. Ibig sabihin, ang mga SD, protestante sila. Kailan po ba nagsimula ang protestante? Noong pangunang siglo, di ba? Early Christian. Sino po bang ama ng protestantismo? Ay si Martin Luther Di ba? Malinaw ito. Martin Luther, often called the father of Protestantism, fundamentally changed the Christian world through his force of will and new ideas. He tried passionately to reform the Catholic Church. Si Martin Luther pala ang ama nila. At hindi sila gumagalang sarili nilang ama sa protestantismo. Bakit hindi nila ginagalang? Hindi nila sinunod. Dahil si Martin Luther, Sunday keeper, samantalang SD, na bilang isang protestant, ay Sabbath keeper. Malinaw naman yun, di ba? Na inaamin sariling aklat na protestante pala kayo. Hindi kayo mahiya na palaging magyayabang nga kayo ang tunay na iglesia. Natanong, kung kayo ang tunay na iglesia, natatag ng ating mga Yesus, ang iglesyang tatag ba ni Kristo, pwede bang tawagin protestant? Hindi naman. Bakit kayo protestante kayo? Dahil bunga lang kayo sa maling akala ni Martin Luther. So thank you na pala. So maraming salamat 4 na punto na ang Seventh-day Adventist Church ay isang picky operated na Sabbath keeper. Malinaw na nilitaw na ang tunay na Sabbath keeper, Judaism religion. At ang Judaism religion, tatag ni Abraham. Pangalawa, ang kanilang tagapagturo, mga kaparian, may kingdom of praise sila, samantalang SD, walang pare. May propeta naman sila, pero pike. Di ba? Pangatlo, pang-apat, sila ay mga protestante. Yun ang dahilan na kung tanungin natin sila, ang simbahan na tatag ni Kristo ba, makonsidered ba nga, pwede ba tawagin nga protestante? Walang sasagot. No? Kaya sumasagot sila nga, hindi naman pwede, Brad. So, ibig sabihin, ang simbahan tatag ni Kristo ay hindi yung protestante. Hindi. Bakit kayo ay protestante? Sabi nila, pinrotestahan nila ang Romano Katoliko. May pala, ating attention ni Dan Maasen, take advantage sa nabo ako. Dahil may hamon siya, napatunayan niya ang mga pari ay malay sa katotohanan. Isang complicated na topic ito yan. Broad na topiko, hindi specific, pero akala niya pabor sa kanya yon dahil mabasa letra por letra verbatim sa Malakias 2:8. Pero malaking problema yon pag tayo na magtanong sa kanya, di ba? Kahit pa magpunta siya Lumang Tipan, kahit pa sa Lupang Tipan, wala na siyang lusot. Sa Bagong Tipan lang, wala na siyang lusot. Kahit pa gamitin na Martin Luther na isang paring Katoliko, mahiwalay sa mga Katoliko, wala kayong lusot. Pero tinanggap na natin, wala naman siyang response. Sabi niya, ay chat lang po siya. Paano natin na-chat na hindi binablock naman ako sa kanya, di ba? Hindi natin ma-search ang niya. Wala na siyang mention sa atin. Ito na lang, ang mention niya, si Bro Amik na lang mention niya.
Yun lang, Brother Jando. Maraming salamat. And then, baka mga SD, masakit sa kanilang tinga ang ating discussion ngayon. Pwede kayo papasok sa ating link, Brother John. Brother John, open ba ang link kung may papasok na mga SD? Mas maganda, papasok sila, Brother John. Maraming salamat sa pagkakaroon. God bless us all. Back to you, Brother Jando. Once again, maraming salamat.